para itong isang simbolo. Ang simbolo ng pagbagsak ng mundong alam ni Blake, ng pagkadurog ng lahat ng kasinungalingan at pag-aakala. Napatingin siya sa mga basag na piraso sa sahig, at pagkatapos ay pabalik kay Sandra. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakaawang, sinusubukang magsalita, ngunit walang boses na lumalabas. Napaupo siya sa pinakamalapit na silya, ang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga nanginginig na palad. Isang ama. Siya ay isang ama. Sa loob ng 7 taon, isa siyang ama na walang kamalay-malay. Sa labas ng bintana ng klinik, tanaw ang playground ng pediatric ward. Doon, may mga batang naglalaro, nagtatawanan. Isa sa kanila ay isang batang babae na may mahabang buhok, abala sa paglalaro ng bahay-bahayan kasama ang ibang bata. Si Sofia. Walang kamalay-malay sa bigat ng pag-uusap, sa pag-aming naganap, sa mundong nabasag sa loob ng klinik. Ang kanyang inosenteng tawa ay maririnig mula sa malayo, isang malupit na kaibahan sa bigat ng katotohanan ngayong ay kailangan ng harapin ng kanyang ina at ng ama na ngayon lang niya marahil makikilala. Ang mga araw pagkatapos ng pag-amin ay puno ng alanganing katahimikan. Para silang dalawang estranghero na biglang pinagtali ng isang napakatibay ngunit napakasakit na lubid. Walang sigawan, walang sumbatan. Tanging ang bigat ng 8 taong nasayang at ang isang katotohanang kailangan nilang harapin, si Sofia. Si Blake, pagkatapos ng unang bugso ng pagkabigla at sakit, ay nagpasya. Hindi na niya sasayangin pa ang isa pang araw. Gusto niyang makilala ang kanyang anak. Ang unang pagkikita ay pinlano ni Sandra ng buong ingat. Isang Sabado ng umaga sa kanilang maliit na apartment. Sinabi niya kay Sofia na may bisita silang darating, isang kaibigan ni Mama mula sa ospital. Nang tumunog ang doorbell, ang puso ni Sandra ay kumabog ng mas malakas kaysa dati. Si Blake, nakatayo sa labas, ay hindi mukhang ang kumpiyansang surgeon na kilala ng lahat. Mukha siyang isang binatang kinakabahan sa kanyang unang date. May dala siyang isang malaking paper bag. Para sa kanya, sabi ni Blake, ang boses ay bahagyang paos, iniabot ang paper bag kay Sandra. Binuksan ni Sandra ang pinto ng mas maluwag. At doon, sa gitna ng kanilang sala, nakatayo si Sofia, hawak ang kanyang manikang si Rosie, nakatingin ng may kuryosidad sa bagong dating. Nagtagpo ang mga mata ni Blake at Sofia. Walang salitang namutawi. Si Blake, na sanay humarap sa mga sitwasyong buhay at kamatayan sa operating room, ay tila natulo sa kanyang kinatatayuan, hindi alam ang gagawin. Sofia, si Tito Blake, ipinakilala ni Sandra, ang salitang tito, ay parang papel de liha sa kanyang dila. Ngumiti si Sofia. Hello po, Tito Blake. Hello. Sofia, sagot ni Blake, ang pangalan ng kanyang anak ay parang isang himig na ngayon lang niya natutunang kantahin. Yumuko siya para maging kapantay nito. Para sa'yo. Inabot niya ang paper bag. Maingat na kinuha ni Sofia ang regalo. Sa loob, naroon ang isang pancake mix, isang boat ng maple syrup, chocolate chips, at isang apron na may nakasulat na Little Chef. Wow! Pancakes, tuwang-tuwang sabi ni Sofia. Tumingin siya kay Sandra. Mama, pwede po ba kaming magluto ni Tito Blake? Tumingin si Sandra kay Blake, na tumango lang, ang mga mata ay puno ng pasasalamat at pag-asa. Ang kusina ni Sandra ay naging isang maliit na entablado ng mga nakakatuwa at awkward na sandali. Si Blake, ang henyong surgeon na kayang magkumpuni ng puso ng tao, ay hindi marunong magbasa ng simpleng instructions sa likod ng kahon ng pancake mix. Naduduling siya sa mga sukat. Tito, sabi po dito, 1 cup of water lang, hindi po 1 box, saway ni Sofia. Natawa ng tawa habang pinupunasan ng daliri nito ang harina na tumalsik sa ilong ni Blake. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, narinig ni Sandra ang tawa ni Blake na walang bahid ng kapaitan. Isang tawa na totoo mula sa puso. Nakasandal siya sa hamba ng pinto ng kusina, tahimik na pinagmamasdan ang dalawa. Ang kanyang henyong anak at ang henyong ama nito, na parehong walang kaalam-alam sa tamang pagtimpla ng pancake. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi, ngunit kasabay nito, isang luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Masaya siya, ngunit may kirot. Ito ang eksenang pinangarap niya noon, ang eksenang ipinagkait niya sa kanila sa loob ng napakatagal na panahon. Ang bonding moments ay nasundan pa.
Isang hapon sa parke, tinuruan ni Blake si Sofia kung paano magbisikleta ng walang training wheels. Kaya mo yan, champ. Huwag kang bibitaw sa manibela, ako ang bahala sa likod, sigaw ni Blake, tumatakbo sa likod ng bisikleta, pawis na pawis pero ang ngiti ay abot tenga. Si Sandra, nakaupo sa isang bench sa di kalayuan, ay parang nanonood ng isang pelikula. Ang bawat eksena ay naka-slow motion. Ang pag-aalalay ni Blake sa bisikleta. Ang tawa ni Sofia sa tuwing muntik na siyang matumba. Ang sigaw nito ng tagumpay nang sa wakas ay nakabalanse na siya at nakakaandar na mag-isa. Ang kamera ng kanyang isip ay tila umiikot mula sa itaas, kinukuhanan ang montage ng kanilang unti-unting nabubuong relasyon. Ang halakhak ni Sofia, ang boses ni Blake na puno ng pagmamalaki, ito ang mga tunog na bumubuo sa soundtrack ng kanilang bagong simula. Isang gabi, habang pinapatulog niya si Sofia, nagtanong ito. Mama, si Tito Blake po ba, babalik pa bukas? Gusto mo bang bumalik siya? Tanong ni Sandra. Tumango si Sofia, ang mga mata ay kumikinang. Opo. Masaya po siyang kalaro. At saka po, Mama. Pag tinitingnan niya po ako, parang katulad po ng tingin niyo sa akin. Ang simpleng pangungusap na iyon ay tumagos sa puso ni Sandra. Ang koneksyon. Hindi ito maipapaliwanag. Nararamdaman ito. Isang koneksyon ng dugo, isang koneksyon ng pagmamahal na kahit 8 taong pagkakawalay ay hindi nagawang putulin. Sa paglipas ng mga linggo, unti-unting nagiging parte ng kanilang maliit na mundo si Blake. Hindi na siya si Tito Blake. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, habang naglalaro sila ng taguan sa parke, biglang sumigaw si Sofia. Daddy, mahuhuli na kita. Natigilan ang lahat. Si Sofia mismo ay natigilan, tinakpan ang kanyang bibig na para bang may nasabi siyang hindi dapat. Si Blake, na nagtatago sa likod ng isang puno, ay dahan-dahang lumabas, ang mukha ay hindi maipinta. Si Sandra, na nagbabasa sa isang bench, ay napatayo. Dahan-dahang lumapit si Blake kay Sofia, na nakayuko at tila nahihiya. Lumuhod siya sa harap nito. Anong tinawag mo sa akin, Sofia? Tanong niya, ang boses ay malumanay. Hindi sumagot si Sofia, lalo lang yumuko. Hinawakan ni Blake ang baba nito at dahan-dahang itinaas para magkatinginan sila. Okay lang, anak. Pwede mo akong tawagin kung anong gusto mo. Tumingin si Sofia sa kanya, ang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Talaga po? Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Blake, isang ngiting puno ng emosyon. Naman! Hinaplos niya ang buhok nito. Gusto ko yun. Gustong-gusto ko yung tawag mo sa akin. Mula sa malayo, pinanood ni Sandra ang eksena. Ang ngiti sa kanyang labi ay may kasamang luha sa kanyang mga mata. Ang pagpapatawad ay isang mahabang proseso. Ang paghilom ay mas matagal pa. Ngunit sa pagtingin niya sa dalawang pinakamahalagang tao sa buhay niya, na sa wakas ay nagkakasama na, naramdaman niya na marahil, posible palang maging buo muli. Ngunit habang si Sandra ay dahan-dahang binubuksan ang pinto sa isang posibleng masayang kinabukasan, hindi niya alam na isang anino mula sa nakaraan ni Blake ang nagmamasid. Isang anino na handang sirain ang kapayapaan na ngayon palang nila natatagpuan. Isang hapon, pagkatapos ihatid ni Blake si Sandra at Sofia sa kanilang apartment, bumalik ito sa ospital para kunin ang ilang naiwang gamit. Sa hallway, isang babaeng naka-elegante at puting coat, na may sopistikadang ayos at mapanlinlang na ngiti, ang sumalubong sa kanya. Blake, darling. I heard you're back in town, sabi nito, ang boses ay matamis ngunit may bahid ng panunumbat. And you didn't even bother to call me. Napatigil si Blake. Hannah, anong ginagawa mo dito? Si Hannah Reyes, isang kilalang neurosurgeon at ang babaeng naging kasintahan ni Blake sa loob ng 2 taon matapos ang paghihiwalay nila ni Sandra. Isang relasyong natapos dahil alam ni Blake sa puso niya na hindi niya ito mahal. I'll work here now, of course, nakangiting sagot ni Hannah, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim. Looks like we're colleagues again. Just like old times. Ang pagdating ni Hannah ay parang isang madilim na ulap sa isang maaliwalas na kalangitan. At habang naglalakad si Hannah palayo, dumaan siya sa isang bintana kung saan tanaw ang parking lot. Nakita niya ang kotse ni Blake na papalabas na. Sa isip niya, naglalaro ang isang imahe na nakita niya kanina lang mula sa isang kasamahan,
isang litrato ni Blake na masayang karga-karga si Sofia sa parke, habang si Sandra ay nakangiting nakatingin sa kanila. Isang malamig at mapanirang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Hana. Ang laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan, para sa kanya, ngayon pa lang ito magsisimula. Ang kapayapaan na unti-unting nararamdaman ni Sandra ay parang isang manipis na yelo sa ibabaw ng malalim na lawa, maganda, ngunit marupok. Isang maling hakbang lang ay sapat na para ito'y mabasag at lamunin siya ng malamig na tubig sa ilalim. At ang maling hakbang na iyon ay dumating sa katauhan ni Isi Hana Reyes. Nagsimula ito sa mga bulungan. Sa una, hindi ito pinapansin ni Sandra. Sanay na siya sa mga tsismis sa ospital. Ngunit ang mga bulungan ngayon ay iba. May kasama itong mga pailalim na tingin, mga ngising mapanuri. Naririnig niya ang kanyang pangalan na idinidikit sa pangalan ni Isi. De Salvo, hindi bilang isang dating kasintahan, kundi bilang isang pi-oportunista. Narinig mo ba? Yung Narsapedia, si Sandra. Kaya pala biglang naging close kay Isi. De Salvo. Nga raw. Matagal na raw silang may something. Baka ginamit lang ang bata para makabalik sa buhay ng doktor. Ang mga salitang iyon ay parang mga bubuyog na umiikot sa kanyang tainga, ang kanilang mga stinger ay handang tumusok anumang oras. Sinubukan niyang baliwalain, ipaalala sa sarili na ang mahalaga ay ang katotohanan na alam nilang tatlo, siya, si Blake at si Sofia. Ngunit mahirap baliwalain ang isang bagay na laging ipinapamukha sa iyo. Isang araw, habang naglalakad siya sa hallway patungo sa cafeteria, isang eksena ang nagpatigil sa kanyang paghakbang. Sa di kalayuan, nakita niya si Blake na kausap si Hana. Nakatayo sila malapit sa bintana, ang liwanag ng hapon ay nagbibigay diin sa perpektong figura ni Hana. Tumatawa ito sa isang sinabi ni Blake, ang kamay nito ay bahagyang dumadampi sa braso ng lalaki. Isang pamilyar na kirot ang naramdaman ni Sandra sa kanyang dibdib. Selos. Isang emosyong matagal na niyang hindi naramdaman. Nakita niya kung paano sila tignan ng ibang mga staff na dumadaan, para silang isang perpektong pares. Parehong matagumpay na doktor, parehong magaling, parehong nababagay sa isa't isa. At siya, isa lang siyang hamak na nurse na may bitbit na lihim mula sa nakaraan. Napansin ni Blake na nakatingin si Sandra. Umiti ito sa kanya, isang ngiting nag-aanyaya na lumapit siya. Ngunit bago pa man siya makahakbang, humarang si Hana, sinadyang ipwesto ang sarili sa pagitan nilang dalawa. Oh, hi there, Nurse Sandra, bati ni Hana, ang ngiti ay matamis ngunit ang mga mata ay malamig na parang yelo. Pinag-uusapan lang namin ni Blake ang tungkol sa upcoming medical conference. He's asking me to be his +1. Alam mo na, para may kadate siya sa gala night. Ramdam ni Sandra ang pag-atake sa mga salitang iyon. Hindi niya kailangang tingnan si Blake para malaman na hindi iyon totoo. Ang biglaang paninigas ng katawan ni Blake ay sapat ng kumpirmasyon. Ganun ba? Pilit nang umiti si Sandra. Sige, mauna na ako. May tatapusin pa pala ako. Mabilis siyang tumalikod, hindi na hinintay pa ang kanilang sagot. Ang bawat hakbang niya palayo ay parang may karayom na tumutusok sa kanyang talampakan. Sa likod niya, narinig niya ang boses ni Blake. Hana, what the hell was that? Hindi na niya pinakinggan ang kasunod. Ang awkward na engkwentro na iyon ay simula pa lang. Si Hana ay tila isang anino na laging nakasunod. Kung nasaan si Blake, nandoon din siya. Sa mga team meetings, laging tatabi ito kay Blake. Sa cafeteria, sadyang upo ito sa lamesa nila. Gumagawa ito ng mga eksenang nagpapakita ng kanilang e-closeness, mga inside jokes na sila lang ang nakakaintindi, mga alaala ng nakaraan na sadyang binabanggit sa harap ni Sandra. Si Sandra, sa kabilang banda, ay unti-unting umurong. Ang namumuong kumpiyansa sa pagitan nila ni Blake ay napalitan ng pag-aalinlangan. Ang mga ngiti niya ay naging pilit. Ang mga pag-uusap nila ay naging maikli. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan sa isang maliit na karinderya malapit sa ospital, sinubukan ni Blake na buksan ang usapan. Sandra, tungkol kay Hana. Huwag na nating pag-usapan, mabilis na putol ni Sandra, ang tingin ay nasa kanyang plato. Naiintindihan ko naman. Nakaraan niyo iyon. Karapatan niyang bumalik. Walang bumabalik, Sandra, mariing sabi ni Blake. Hinawakan nito ang kanyang kamay sa ibabaw ng lamesa.
Ikaw. Si Sofia. Kayo ang mahalaga sa akin ngayon. Maniwala ka. Gusto niyang maniwala. Ngunit ang mga laso na ikinakalat ni Hana ay unti-unti nang tumatalab. Ang mga bulungan sa ospital, ang mga mapanuring tingin, lahat ay bumabalik. Napatingin siya sa kanilang mga kamay na magkahawak. Isang surgeon at isang nurse. Ang agwat sa kanilang estado sa buhay ay tila lalong lumalaki sa tuwing nakikita niya si Hana. Ang pinakamasakit na dagok ay dumating isang hapon, ilang araw pagkatapos. Nag-aya si Blake na sunduin nila si Sofia sa eskwela. Habang naghihintay sila sa labas ng gate, isang magarang sasakyan ang huminto sa kanilang harapan. Bumaba mula rito si Hana, suot ang isang mamahaling bestida, may dalang malaking teddy bear. Surprise, sabi nito, ang ngiti ay nakakasilaw. I heard so much about your daughter, Blake. I just had to meet her. Lumabas si Sofia mula sa gate, ang mukha ay nagliwanag nang makita si Blake. Ngunit ang kanyang ngiti ay bahagyang kumupas nang makita ang babaeng kasama nito. Hi, Sofia. I'm Tita Hana, your daddy's special friend, sabi ni Hana, lumuhod para maging kapantay ng bata at inabot ang teddy bear. This is for you. Tumingin si Sofia sa teddy bear, pagkatapos ay kay Sandra, na para bang humihingi ng permiso. Sa likod ni Hana, nakita ni Sandra ang gulat at pagkadismaya sa mukha ni Blake. Halatang hindi nito alam ang planong ito. Pilit na humiti si Sandra at tumango kay Sofia. Niyakap ni Sofia ang teddy bear, ngunit hindi kasing sigla tulad ng dati. Ang tensyon sa pagitan ng mga matatanda ay ramdam kahit ng isang bata. So, saan ang celebration? Tanong ni Hana, tumayo at humarap kay Blake. Let's all go out for ice cream. Yinway treat. Bago pa man makasagot si Blake, nagsalita na si Sandra. Pasensya na, Hana. May kailangan pa kaming puntahan ni Sofia. Ang boses niya ay kalmado ngunit malamig. Hinawakan niya ang kamay ng anak. Tara na, anak. Hinila niya si Sofia palayo, hindi na lumingon pa. Ang mukha ni Blake na puno ng pag-aalala, ang mapanuksong ngiti ni Hana, lahat ay iniwan niya sa likod. Habang naglalakad sila pauwi, tahimik lang si Sofia. Nang makarating sila sa apartment, niyakap nito ng mahigpit ang luma at medyo gasgas na nitong manikang si Rosie, habang ang bagong teddy bear mula kay Hana ay nakaupo sa isang sulok, hindi pinapansin. Sa gabing iyon, naramdaman ni Sandra ang pagbabalik ng pamilyar na pader sa paligid ng kanyang puso. Ang yelo na unti-unting natutunaw ay nagsimula na namang tumigas. Ang muling pagsubok ay narito na, mas komplikado, mas masakit. At sa pagkakataong ito, hindi lang ang puso niya ang nakataya, kundi ang bubog na pamilyang ayon pa lang nila sinusubukang buuin. Ang laso na ikinalat ni Hana ay hindi nagtagal sa mga bulungan lamang. Mula sa mga salita, ito ay naging isang imaheng binuo para manira, para magwasak. Isang umaga, ang buong Ace Lucas ay nagulantang sa isang viral post sa isang sikat na social media page para sa mga medical professionals. Ang post ay may isang litrato, si Sandra, nakangiti, habang nakaakbay sa kanya ang isang lalaking doktor, si Ihi Ramirez, isang mabait na pediatrician at matagal ng katrabaho ni Sandra. Mukha silang masaya. Mukha silang malapit. Ang caption, spotted, ang inspirasyon ni Ihi Ramirez sa pediatric ward. Ang pag-ibig nga naman, hindi mo mahahanap sa estado sa buhay. #relationship goals #simple buthapiti. Ang litrato ay totoo, ngunit ang konteksto ay isang ganap na kasinungalingan. Kinuha iyon noong nakaraang taon sa Christmas party ng ospital, isang group picture na sadyang na-crop para silang dalawa lang ang matira. Isang gawaing puno ng mali siya. Ang epekto ay mabilis at brutal. Ang mga bulungan ay naging hayagang panghusga. Ang mga tingin ay naging mapang-akusa. Bigla, si Sandra ay naging ang two-timer. Ang babaeng ginagamit si EUC. Desalvo para sa pera at kasikatan, habang mayroon palang ibang tunay na minamahal. Nang makita ni Sandra ang post sa telepono ng kaibigan niyang si Mae, para siyang binuhusan ng nagielong tubig. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ang kanyang mundo ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Sandra, hindi totoo to, di ba? Nag-aalalang tanong ni Mae. Umiling lang si Sandra, hindi makapagsalita. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa mga komento sa ilalim ng post. Kaya pala biglang umalis sa Cebu.
May tinatakbuan. Kawawa naman si Izzy. DeSalvo. Mukhang na-scam. Gold digger. Ganyan talaga pag pera ang habol. Bawat komento ay isang sampal. Bawat salita ay isang patalim na lalong sumusugat sa kanyang puso. Ang pinakamasakit ay nangyari ng hapong iyon. Nagkasalubong sila ni Blake sa isang hallway na hindi gaanong dinadaanan. Ang mukha ni Blake ay madilim, ang panga ay matigas. Hawak nito ang kanyang telepono, halatang nakita na rin ang post. Blake, magpapaliwanag ako, nagsusumamong sabi ni Sandra, lumuluha na. Hindi totoo yan. Luma yang litrato. Group picture yan, na crop lang. Alam ko, malamig na sagot ni Blake, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Sandra. Nakatingin ito sa malayo, na para bang may ibang kaaway na hinahanap. Ang tanong, Sandra, bakit? Bakit laging may ganito? Bakit ang gulo-gulo ng lahat? Ang kanyang boses ay puno ng pagod at frustrasyon. Hindi ito galit sa kanya, kundi galit sa sitwasyon. Hindi ko alam, Blake, humihikbing sagot ni Sandra. Hindi ko alam. Pagod na ako, Sandra, sabi ni Blake, sa wakas ay tumingin sa kanya, ang mga mata ay puno ng sakit. Pagod na akong laging may patutunayan, laging may lalabanan. Akala ko, kapag nahanap na kita, magiging maayos na ang lahat. Pero parang lalo lang gumulo. Ang mga salitang iyon ay tumusok ng malalim. Naramdaman ni Sandra ang paglayo. Ang unti-unting pagbitaw. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang pinto ng isang bakanting pasyente sa tabi nila ay bahagyang bumukas. Sa siwang, nakatayo si Sofia, na dinala pala ni Yayalita sa ospital para dalhan ng merienda si Sandra. Narinig niya ang huling bahagi ng pag-uusap. Narinig niya ang sigaw. Nakita niya ang luha sa mga mata ng kanyang ina at ang sakit sa mukha ng kanyang ama. Mama! Daddy, tawag ni Sofia, ang boses ay nanginginig sa takot. Parehong napalingon si Sandra at Blake. Ang galit at sakit sa kanilang mga mukha ay agad na napalitan ng pagkabigla at pagkakasala nang makita ang takot sa mga mata ng kanilang anak. Anak ti. Sabay nilang sabi. Pero huli na. Tumakbo si Sofia palayo, umiiyak. Ang insidenteng iyon ang tuluyang bumasag sa anumang natitira sa kanilang relasyon. Ang mga sumunod na araw ay naging isang malamig na digmaan. Hindi na sila nag-uusap. Si Blake, sa tuwing susunduin si Sofia, ay hanggang sa labas na lang ng apartment. Hindi na ito pumapasok. Ang kanilang mga pag-uusap ay tungkol na lang sa mga pangangailangan ni Sofia, mga transaksyon na walang bahid ng anumang emosyon. Isang gabi, umuulan ng malakas. Nag-away na naman sila sa telepono tungkol sa schedule ni Sofia. Pagkatapos ng tawag, napaupo si Sandra sa sahig ng kanilang sala, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod, humahagulhol. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagod, lahat ng sama ng loob ay bumuhos kasabay ng ulan sa labas. Hindi na niya kaya. Ginawa niya ang isang bagay na hindi niya akalaing gagawin niya. Kinuha niya ang isang family picture na kuha sa parke, ang nag-iisang litrato nilang tatlo na magkakasama. Si Blake, si Sofia, at siya. Nakangiti silang lahat. Isang perpektong sandali na ngayon ay isa na lang masakit na alaala. Dahan-dahan, pinunit niya ang litrato sa gitna, inihiwalay ang kanyang sarili mula kay Blake at Sofia. Itinago niya ang bahagi ni Blake at Sofia sa isang kahon. Ang kanyang piraso, nilamukos niya at itinapon sa basurahan. Samantala, sa labas ng ospital, nakatayo si Sandra sa ilalim ng malakas na ulan, walang payong. Hinayaan niyang basain siya ng langit, na para bang sa paggawa niyon ay mahugasan ang lahat ng sakit at dumi na ibinabato sa kanya. Isang spotlight mula sa poste ng ilaw ang nag-iilaw sa kanya, na ginagawang parang mga diamante ang mga patak ng ulan at luha sa kanyang mukha. Isang larawan ng isang babaeng durog na durog. Sa loob ng kanilang apartment, nakaupo si Sofia sa kanyang kama, hawak ang iniwang teddy bear ni Hannah. Sa tabi nito ay ang manikang si Rosie. Nagtatanong ang kanyang mga mata. Bakit po malungkot si Mama at Daddy? Tanong niya sa kanyang mga laruan. Hindi na po ba nila ako mahal? Ang pagkakahiwalay ay ganap na. Ang pamilyang sinusubukang buuin ay muling nawasak, ang mga piraso ay mas marami at mas mahirap ng pulutin kaysa dati. Ang sakit na naramdaman ni Blake ay unti-unting napalitan ng isang malamig at matalas na determinasyon. May mali.
May isang taong nasa likod ng lahat ng ito, isang taong sadyang sinisira ang anumang pagkakataon niyang maging masaya. At mayroon lang siyang isang hinala. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Habang pinapanatili ang malamig na pakikitungo kay Sandra para hindi makahalata ang tunay niyang kalaban, nagsimula siyang mag-imbestiga ng palihim. Ginamit niya ang kanyang koneksyon at resources sa ospital. Ang kanyang unang hakbang, ang CCTV footage. Sa isang maliit at madilim na security room, kasama ang hepe ng security, ilang oras silang nag-rewind ng mga video. Isang montage ng paghahanap. Pinanood nila ang bawat anggulo ng hallway, ng cafeteria, ng mga lugar kung saan madalas si Hannah. At doon, sa isang footage na kuha isang linggo bago lumabas ang viral post, nakita nila ito. Si Hannah, nakausap ang isang batang tech staff mula sa AE department. Isang usapang tila palihim. Pagkatapos ng ilang sandali, may iniabot si Hannah na isang makapal na sobre sa staff. Malinaw ang palitan. Malinaw ang transaksyon. Ang sumunod na hakbang ni Blake ay ang kausapin ang tech staff. Noong una, mariin itong tumanggi. Ngunit nang ipakita ni Blake ang ebidensya mula sa TV at ang banta ng posibleng pagkasira ng kanyang lisensya at karera, bumigay ito. Umiiyak na inamin ng staff ang lahat. Inutusan siya ni Hannah na i-edit ang litrato at i-post ito gamit ang isang dummy account. Para mas maging kapanipaniwala, nagbigay pa si Hannah ng isang voice recording ng kanilang pag-uusap, kung saan malinaw na sinabi ni Hannah, siguraduhin mong mukhang totoo. Siguraduhin mong masisira siya. I want her out of his life, permanently. Ang bawat salita sa recording ay parang mga pako na lalong nagpatibay sa galit at determinasyon ni Blake. Mayroon na siyang ebidensya. Ang araw ng pagtutuos ay dumating. Nagpatawag si Blake ng isang emergency meeting sa conference room. Naroon ang mga head ng bawat department, kasama si Iki Alcaraz, at inimbita rin niya si Sandra, na nag-aalangan man ay dumalo. At syempre, naroon si Hannah, nakaupo ng may kumpiyansa, walang kaalam-alam sa paparating na bagyo. Nagsimula si Blake. Kalmado. Professional. Ipinatawag ko kayong lahat dahil sa isang malisyosong post na kumalat kamakailan na lubhang nakaapekto sa reputasyon ng isa sa ating mga pinakamahusay na nurse, si Nurse Sandra Reyes. Tumingin ang lahat kay Sandra na napayuko lang. Si Hannah ay bahagyang humisi, iniisip na ito na ang pagkakataon para tuluyang idiin si Sandra. Sa loob ng ilang linggo, pagpapatuloy ni Blake, hinayaan nating lahat na husgahan siya batay sa isang kasinungalingan. Hinayaan nating masira ang kanyang pangalan. At ako, huminga siya ng malalim, ang tingin ay napunta kay Sandra, ako mismo ay nagkasala. Nagpadala ako sa gulo sa sakit. At hinayaan kong masira ang tiwala sa pagitan namin. Ang pag-amin ni Blake ay nagulat sa lahat, lalo na kay Sandra. Itinaas niya ang kanyang ulo, ang mga mata ay nagtataka. Ngunit ngayon, narito ako para itama ang lahat. Ikinabit ni Blake ang kanyang telepono sa projector. Unang lumabas ang orihinal na group picture mula sa Christmas party. Sumunod ang kiki footage ng palitan ni Hannah at ng tech staff. At ang panghuli ang pinakamatibay na ebidensya. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Hannah ay umalinggao sa buong conference room. Siguraduhin mong masisira siya. I want her out of his life, permanently. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang lahat ng mga mata ay napunta kay Hannah, na ngayon ay namumutla, ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang takot. Ang maskara ng isang sopistikadang doktor ay nahulog, inilalantad ang tunay na mukha ng isang babaeng puno ng inggit at galit. Tumayo si Blake. Hannah Reyes, sa harap ng lahat ng ebidensyang ito, ano ang masasabi mo? Walang salitang lumabas sa bibig ni Hannah. Mabilis siyang tumayo at tumakbo palabas ng kwarto, puno ng kahihiyan. Pagkatapos ng meeting, ang lahat ay lumapit kay Sandra para humingi ng paumanhin. Ngunit si Sandra ay nakatitig lang sa isang tao. Si Blake. Nang silang dalawa na lang ang natira sa conference room, lumapit si Blake sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at sakit. Sandra, patawarin mo ako, sabi niya, ang boses ay basag. Naging duwag ako. Naging mahina. Dapat pinaniwalaan kita. Dapat ipinaglaban kita. Hindi sumagot si Sandra.
Ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Luha ng ginhawa, ng sakit, ng lahat ng emosyong hindi niya mailabas. Sa isang iglap, ginawa ni Blake ang isang bagay na hindi inaasahan ni Sandra. Dahan-dahan itong lumuhod sa kanyang harapan. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay na nanginginig. Patawarin mo ako, Sandra, ulit niya, ang kanyang tingin ay puno ng pagsusumamo. Patawarin mo ako dahil hinayaan kong masira tayo ng kasinungalingan ng iba. Hayaan mo akong bumawi. Hayaan mo akong itama ang lahat. Para sa akin. Para sa'yo. Para kay Sofia. Sa pagbanggit sa pangalan ng kanilang anak, isang malakas na hikbi ang kumawala kay Sandra. Sa labas ng conference room, sa di kalayuan, nakatayo si Ayalita kasama si Sofia. Nasaksihan ng bata ang pagtakbo ni Hanak palabas at ang paglapit ng mga tao sa kanyang ina. Nakita niya ang kanyang ama na nakaluhod sa harap ng kanyang ina. Nang makita niyang umiiyak si Sandra, hindi na napigilan ni Sofia ang sarili. Bumitaw ito sa kamay ni Ayalita. Mama! Tumatakbo itong pumasok sa conference room. Walang pag-aalinlangan, yumakap ito ng mahigpit sa liig ni Sandra, umiiyak din. Huwag ka na pong umiyak, Mama. Pagkatapos ay bumaling ito kay Blake na nakaluhod pa rin. Nakita nito ang luha sa mga mata ng kanyang ama. Yumakap din ito sa kanya. Daddy E. Ang yakap ng kanilang anak ang tuluyang bumasag sa lahat ng pader sa pagitan nila. Niyakap ni Blake ang kanyang mag-ina, isinubsob ang kanyang mukha sa kanilang balikat, ang kanyang katawan ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Ang pamilyang nawasak ay muling pinagdudugtong, hindi na ng isang marupok na litrato, kundi ng isang yakap na puno ng pagpapatawad, sakit, at isang panibagong pag-asang maging buo muli. Ang paghilom ay hindi isang tuwid na linya. Ito ay isang daan na may mga liko, may mga lubak, ngunit ang mahalaga ay patuloy itong umuusad pasulong. Para kay Sandra at Blake, ang daan na iyon ay kanilang tinahak ng magkahawak kamay, kasama ang kanilang munting anghel na nagsisilbing gabay at ilaw. Lumipas ang isang taon. Si Hannah Reyes ay matagal nang umalis sa Lucas, dala ang kahihiyan ng kanyang ginawa. Ang mga bulungan at masasamang tingin ay napalitan ng paggalang at paghanga sa katatagan ni Sandra. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi nangyari sa ospital, kundi sa loob ng kanilang tahanan. Ang maliit na apartment ni Sandra ay pinalitan ng isang bahay na may maliit na hardin, isang bahay na pinili nilang tatlo. Isang bahay na puno ng tawa, ng amoy ng pancake tuwing Sabado ng umaga, at ng mga pangarap na unti-unting binubuo. Ang araw ng kanilang kasal ay hindi magarbo. Pinili nila ang isang simple at intimate na seremonya sa hardin ng kanilang bagong tahanan na pinaliligiran ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Ang pamilya ni Blake, na noong una ay nag-aalangan, ay buong pusong tinanggap si Sandra at Sofia matapos malaman ang buong katotohanan at makita ang di matatawarang pagmamahal ng kanilang anak. Nagsimula ang seremonya. Ang musika ay malumanay. Dahan-dahang naglakad si Sofia sa damuhan. Siya ang kanilang flower girl, suot ang isang maliit na puting bestida, naghahagis ng mga talulot ng puting rosas sa kanyang dinaraanan. Ang kanyang mukha ay seryoso sa kanyang tungkulin, ngunit ang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Pagkatapos, sumunod si Sandra. Suot ang isang simpleng puting bestida na nagpapatingkad sa kanyang natural na ganda, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa dulo ng aisle, kung saan naghihintay si Blake. Nakatayo si Blake roon, suot ang isang barong Tagalog, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa damit ni Sandra o sa ayos ng hardin. Nakatingin ito sa mukha ng babaeng minahal niya, nawala at muling natagpuan. Ang mga luha ay tahimik na dumaloy sa kanyang mga pisngi, mga luha ng pasasalamat, ng pagsisisi at ng purong kaligayahan. Habang naglalakad si Sandra, isang voiceover ng kanyang mga saloobin ang maririnig. Akala ko noon, ang pag-alis ko sa Cebu ay ang katapusan ng kwento namin. Akala ko, ang pagbabalik niya sa buhay ko ay isang pagsubok na hindi ko kakayanin. Akala ko, ang pag-ibig ay isang bagay na ipinagkakait sa mga tulad ko. Akala ko, tapos na ang lahat. Huminto siya sa harap ni Blake. Hinawakan ni Blake ang kanyang mga kamay. Pero nagkamali ako pagpapatuloy ng kanyang saloobin. Ang lahat ng sakit, lahat ng luha, lahat ng pagkakahiwalay hindi pala iyon ang katapusan. Ito pala ang simula.
Ang simula ng isang kwentong mas totoo, mas matatag, at mas puno ng pagmamahal dahil sinubok na ito ng panahon. Ang kanilang mga panata ay simple ngunit puno ng kahulugan. Walang mga ingranding pangako, tanging ang katiyakan ng pananatili sa tabi ng isa't isa, sa hirap at ginhawa, sa bawat pagsubok na darating. Nang sinabi ng pari, "You may now kiss the bride," dahan-dahang itinaas ni Blake ang belo ni Sandra. Hinaplos niya ang pisngi nito at hinalikan ito ng buong pagmamahal, isang halik na nagsasara sa kabanata ng kanilang nakaraan at nagbubukas sa una at bagong pahina ng kanilang kinabukasan. Ang mga palakpakan at hiyawan ng kanilang mga bisita ay napuno ng saya. Lumapit si Sophia sa kanila at yumakap sa kanilang mga binti. Binuhat siya ni Blake at niyakap nilang tatlo ang isa't isa, isang buong pamilya sa wakas. Sa family photo scene, habang kinukuhanan sila ng litrato, isang candid shot ang nakuha ng photographer. Si Blake na kinikiliti si Sophia. Si Sophia na tawang-tawa. At si Sandra na nakatingin sa kanyang mag-ama, ang mukha ay nagliliwanag sa purong kaligayahan. Iyon ang litratong ipinalit nila sa punit na larawan mula sa nakaraan. Sa huling eksena, gabi na. Tahimik na ang bahay. Pumasok si Sandra sa kwarto ni Sophia. Nakita niya itong nakaupo sa kanyang study table, may hawak na krayola at isang maliit na journal. "Anak, anong ginagawa mo?" "Gabi na, dapat tulog ka na," malambing na sabi ni Sandra. "Isinusulat ko lang po yung nangyari ngayong araw, Mama," sagot ni Sophia, hindi inaalis ang tingin sa kanyang sinusulat. Sumilip si Sandra. Sa isang pahina ng journal, may isang drawing. Isang stick figure ng isang lalaki, isang babae, at isang bata sa gitna, magkakahawak kamay sa ilalim ng isang malaking puso. Sa ilalim nito, sa pambatang sulat kamay, nakasulat ang mga salitang naglalaman ng lahat. "Buong pamilya na kami." Ngumiti si Sandra, isang ngiting payapa at puno ng pasasalamat. Hinaplos niya ang buhok ng kanyang anak. "Anak," bulong niya. "Buo na tayo." Tumingala siya at tumingin sa labas ng bintana, sa kalangitan na puno ng mga bituin. Ang multo ng nakaraan ay wala na. Ang takot at sakit ay napalitan na ng pag-asa at pag-ibig. Ang kanilang kwento ay isang patunay na minsan, ang puso, gaano man ito kadurog, ay may kakayahang maghilom at tumibok muli ng mas buo at mas matatag kaysa dati. At dito nagtatapos ang kwento ni Sandra, Blake at Sophia. Maraming salamat sa iyong paglalakbay kasama ko sa bawat kabanata ng kanilang buhay. Mula sa takot at sakit ng nakaraan hanggang sa pag-asang unti-unting sumibol sa kanilang mga puso. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko ang bawat kabog ng dibdib ni Sandra, ang bawat bigat na pinasa ni Blake, at ang bawat inosenteng tanong ni Sophia. Naging bahagi sila ng aking mundo, at umaasa akong naging bahagi rin sila ng sa iyo, kahit sa sandaling panahon. Ang kwento nila ay isang paalala na ang pag-ibig ay hindi laging perpekto. Ito ay magulo, masakit, at puno ng mga pagsubok. Ngunit ito rin ay isang kwento ng pagpapatawad sa iba, at higit sa lahat, pagpapatawad sa ating mga sarili. Ito ay isang testamento na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging mailiwanag ng pag-asa na naghihintay sa umaga. Na ang isang pamilya ay hindi nasusukat sa dugo lamang, kundi sa pag-ibig na nagbubuklod at nagpapagaling ng lahat ng sugat. Ngayong nabuklat na natin ang huling pahina, nais kong marinig ang iyong saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa iyo? Anong aral ang iyong napulot? Huwag kang mag-atubiling ibahagi ang iyong mga iniisip. Ang iyong boses ay mahalaga sa akin. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, salamat sa pagsama. Hanggang sa ating susunod na kwento.